Okay. Purpose. Sino sa inyong naniniwala na bawat problema na dumarating sa buhay ng isang tao may purpose? Ano kaya sa tingin niyo ang purpose? Ha? Kasi, may mga tao na naniniwala at sumusunod lang sa Lord kapag may blessing at saka may milagro na nangyayari sa buhay niya. May mga tao talaga. Kaya lang naman sila sumusunod kay Lord dahil may blessing. Dahil may milagro. At merong mga tao na kapag may problema, sa halip na harapin nila yung problema, umiiwas sila sa problema. At kapag apektado pati yung kanilang pagsunod. Yun po yung yun po yung mga dahilan. Una, may mga tao na naniniwala at sumusunod sa Lord dahil may pagpapala o may blessing o kaya naman may milagrong nangyari sa buhay niya. Pangalawa, may mga tao rin na kapag may problema, umiiwas sila sa kanilang pagsunod. Umiiwas sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Totoo hindi? Nagigets po ninyo? Napapabayaan po nila yung kanilang paglilingkod kay Lord dahil may problema. And then yung pangatlo, meron ding mga tao na iniisip nila kung kailan sila sumunod, saka naman sila nagkaroon ng problema. Kaya ang kanilang solusyon, stop na lang sa pagsunod. Totoo hindi? Nagigets niyo? Bakit naman kung kailan ako sumunod kay Lord, kung kailan ako sumampalataya, saka naman ako tinagtad ng problema? Are you listening? So, yan lang ay mga halimbawa ng problema. Halimbawa ng tao na kapag may problema, umiiwas sa pagsunod nila sa Panginoon, umiiwas na sa kanilang paglilingkod, umiiwas na sa kanilang ministry. May mga tao na dahil lang may pagpapala at milagro silang nararanasan kaya sila sumusunod, at meron namang mga tao kung kailan sila sumunod, saka sila natagtad ng problema, kaya ang kanilang solusyon, titigil na lang. Saan tayo doon? Mamili po kayo dyan. Saan po kayo dyan? Ha? Meron ba tayo dito? Kapag may problema po tayo, umiiwas na tayo sa ating ministeryo, sa ating ministry, umiiwas na tayo sa ating commitment sa gawain sa ating Panginoon, umiiwas na tayo sa responsibilidad natin. O kaya naman, dahil sumusunod tayo, nagkaroon tayo ng problema, kaya ang mentalidad po natin, stop na lang ako sa ministry. Stop na lang ako sa pagsunod. Alright. Kaya nga po ngayon, tatalakayin natin ang layunin ng problema. Ang ating teksto po ay sa John chapter 6, verse 1 to 13. Hindi ko alam kung kakayanin ko itong tapusin dahil ito ay 32 slides. 32 slides. Hahatiin na lang siguro natin. Okay? So, sa John chapter 6, mag-start tayo sa verse 1 and 2. After this, Jesus went to the other side of the lake of Tiberias, which is also known as Lake Galilee. And a massive crowd of people followed him everywhere. Okay? They were attracted by his miracle and the healing they watched him perform. Sinundan siya ng napakaraming tao
Dahil ano? Na-attract sila, nakita nila yung mga himalang ginagawa ng ating Panginoon. Tama ba? Ano yung himalang ginagawa ng ating Panginoon? Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Ngayon, sa ibang version, sabi po niya, a huge crowd keep following him wherever he went because they saw his miraculous sign as he healed the sick. So dito, tignan nyo, kaya lang naman sila sumusunod dahil na-attract sila sa milagro. Paano kung wala ng milagro? Paano kung wala ng blessing? Susunod pa ba sila? Hello? Yun yung problema sa maraming tao. Saka lang sila sumusunod sa Panginoon kapag may milagro silang nararanasan sa buhay nila. Paano kung walang milagrong darating sa buhay mo? Paano kung walang blessing? Susunod ka pa ba kay Lord? May tao ba akong kausap dito? Oh, come on. Paano kung nababangkrap ka na sa business mo? Susunod ka pa ba kay Lord? Hindi ba kaimin yung iba? Oh. Paano kung hindi ka na kumikita? Paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung puro sablay yung nangyayari sa buhay mo? Susunod ka pa ba? Ngayon, tignan ninyo. Ano nga ba ang dahilan bakit pinahintulutan ng Panginoon ang problema sa isang tao? Ano nga ba yung mga dahilan? Kasi may dahilan lagi si Lord. Kapag may problema dumarating po sa buhay po natin, kahit sa church, ang laki ng problema ng church, may dahilan po yan, may dahilan si Lord. Are you listening? Amen? Okay. Tignan ninyo itong mabuti. Ito yung problema sa John chapter 6. As Jesus sat down, he looked out and saw the massive crowd of people scrambling up the hills, for they wanted to be near him. So he turned to Philip and said, "Where will we buy enough food to feed all these people?" Oh, ito. Anong problema? Anong problema? Food. Pagkain. Sino yung subject? Sino yung sinubo? Pansinin niyo, kasama ni Jesus yung 12 na alagad, correct? Pero ang kanyang attention ay napunta kay intentional. Intentional, ang attention ng ating Panginoon ay nakay Philip. Sinong tinanong niya? Kung saan ba tayo pwedeng bibili ng pagkain para mapakain itong mga taong ito? Ha? Si Philip. Kasi tinanong niya si Philip, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Oh, malaking problema, no? Hello? Sa tingin niyo, gaano karami itong taong ito? Ilang libo ito? May tao ba akong kausap? Ilang libo ito? Yung pakakainin niya. Ito po ay feeding of 5,000. Pero mga lalaki lang ito. Hindi pa kasama dito yung mga babae. Hindi pa kasama dito yung mga anak. So, kung titignan po natin, 15,000. Assuming 15,000 yung papakainin. Isang tao lang yung tinanong ng ating Panginoon. Sino yung tinanong niya? Si Philip. Kung ikaw si Philip, ano ang isasagot mo kay Jesus? Ha? Hindi nga nandun na yung mga tao Nandun na yung mga tao.
Ang problema na nga ang problema nga dito, kailangan pakainin itong mga taong ito. Kung ikaw si Philip, nakikita mo, wag na lang yung 15,000, yung 5,000 na lang, ikaw ang tinanong ng Panginoon kung saan kukuha o pwedeng bumili ng pagkain, ibig sabihin, ikaw ang magbibigay ng solusyon doon sa problema. Nag-iisa ka lang. Yung susolusyonan mo, 5,000. Ano ang sa tingin mo ang gagawin mo? Sa atin nga, isang tao lang, pagkain lang natin, pinoproblema na natin. Ito, hindi pa niya kaano-ano, ibang tao. Pakakainin niya. Alam niyo, ang Panginoon kasi, tignan niyo, marami sila doon, kasama niya yung kanyang mga alagad, pero intentional, ang tinanong niya ay si Philip. Kapag tayo po ang tinatanong ng ating Panginoon, ibig sabihin, ikaw ang gagawa ng solusyon. Ikaw yung sinasabihan ng Panginoon na gawin mo ito, pakainin mo ito. Ang problema, paano mo pakakainin? Are you listening? Problema, tama po ba? Tuloy natin. Ito yung rason. Number 1, bakit ano yung dahilan bakit pinahintulutan ng Panginoon na tayo po ay nakakaranas ng problema? Number 1, He will test our faith. Kaya po merong problema dahil para subukin yung ating pananampalataya. Okay, tignan natin. Sabi niya dito, now Jesus already know what He was about to do. But He said this to stretch Philip's faith. Sa ibang version, sabi niya, tignan niyo, sa ibang version kasi, ang sabi po niya dito, Jesus Himself already know what He would do. But He asked Philip this question because He wanted to know what Philip would say. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ni Philip. Sinubok niya talaga si Philip. Tama po ba? Yung salitang test po dito sa Greek word ay peraso. To make proof, examine, prove, try, test, stretch. Yun ang ibig sabihin ng test. Para i-examine, para i-prove kung meron nga bang pananampalataya si Philip. Are you listening? Di ba pinag-uusapan po natin pananampalataya? So ngayon, ang isang purpose ng problema ay para i-test ang ating pananampalataya. So kaninong pananampalataya yung tinest niya? Kanino? Kay Philip. Kung ikaw si Philip, sabi ko sa inyo kanina, kapag ikaw ang tinanong ng ating Panginoon, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na ikaw ang gumawa ng solusyon doon sa problema. Tama po ba? Ibinibigay niyang assignment sa iyo yun. Ang assignment, 5,000. Paano niya pakakainin? Pero hindi niyo ba napansin kung ano yung word ng ating Panginoon? Sabi niya po niya sa verse 6, now, Jesus already know what He was about to do. Alam na. Bagamat alam na ni Jesus kung ano yung kanyang gagawin, pero ginawa niya yun para subukin si Philip. Ibig sabihin, God has the answer. Tama ba? Meron na siyang sagot, alam niya na yung gagawin niya, pero bakit kailangan niya pang subukin si Philip? Para makita kung meron siyang pananampalataya o wala. Kasi minsan sa atin, kapag may problema na, wala na yung pananampalataya natin. Bigay na tayo.
Kapag nagkakaroon na tayo ng problema sa pananalapi, sa financial, may problema tayo sa pagkain, nawawala na yung ating pagsunod. Nawawala na yung pananampalataya. Kapag meron tayong pinagdadaan ng hindi maganda, nawawala na yung ating pananampalataya. Ang problema dito, inaalaw ng Panginoon ang problema para subukin yung pananampalataya natin. Are you listening? Sino sa inyo may problema? Taas ng kamay. Taas ang kamay. Sino yung mga may problema? Okay lang yan. Tinitest lang ni Lord yung pananampalataya mo. Ang tanong, meron nga ba yung pananampalataya? Nagigets natin? Lahat po ng mga problemang dumarating sa atin, may purpose yan. At iisa lang ang purpose niyan. Isa dito ay yung pananampalataya. Sinusubok yung pananampalataya mo. Darating at darating sa buhay mo, wala kang pera. Dati-dati talagang dami mong pera, biglang mawawalan ka ng pera. Dati-dati, ang dami mong customer, bigla kang mawawalan ng customer. Dati-dati, wala kang utang, bigla kang nagka-utang. Dati-dati, maganda yung pakikitungo sa iyo ng ibang tao, ngayon hindi na maganda. Dati, ang dami mong kaibigan, ngayon wala ka ng kaibigan. Hindi ba problema yon? Tignan ninyo. He said this to test Philip faith. Ginawa niya ito, bagamat meron na siyang solusyon, meron na siyang sagot dun sa problema, pero ginawa niya ito para subukin yung pananampalataya ni Philip. Alam niyo yung salitang para subukin yung pananampalataya ni Philip. Ang ibig sabihin niyan, kung mapagtatagumpayan mo yung pagsubok, sigurado, panibagong pagpapala yung darating sa buhay. Palakpakan nga natin si Lord. Amen? Kailangan pagtagumpayan mo yun. Dahil pag hindi mo napagtagumpayan, hindi mo hinarap yung pagsubok na yun, walang magandang mangyayari sa buhay mo. Pero kung gusto mo may magandang mangyari sa buhay mo, pagtagumpayan mo yung pagsubok. Paano mo pagtatagumpayan yung pagsubok sa pananampalataya? Kahit may problema, kailangan sumunod ka sa Panginoon. Are you listening? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit meron kang problema at mabigat yung pinagdadaanan mo, huwag mong ipagpalit yung pagsunod mo kay Lord. Pero ang katotohanan nangyayari, kapag may problema tayo, nag-i-emote na tayo. Damay pati aso't pusa. Di ba? O kaya naman yung iba, damay, wala nang ginagawa sa iyo, dinamay mo pa dahil sa problema. Yung iba naman, ang ginagawa, tinatakasan na nila, pinapabayaan na nila yung kanilang ministry. Yung kanilang responsibility. May nagka-problema lang yun, ha? Kaya, paano ka papasa doon sa pagsubok? Ito, ang pagsubok sa kanya, saan tayo makabibili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Yun lang naman yung pagsubok eh. Tama po. Saan? Ang problema nga dito, iisa lang yung kanyang tinanong. Si Philip lang. Ang dami naman nila doon. So, pansinin nyo ito 12 yung kanyang alagad, pero tignan nyo, ang tines lang niya dito ay si Philip. Tayo, marami po tayo dito. Maaring ikaw o ako ang tinitest lang muna ni Lord sa problemang ito. Ang tanong ko sa inyo, kaninong problema yung pagpapakain dun sa maraming tao? Kaninong problema? Kay Jesus. Kung si Jesus ang may problema, di si Jesus may solution doon sa problema. Yun ang hindi nakita ni Philip. Nakuha po natin? Yun yung hindi nakita ni Philip. Ano bang problema meron tayo ngayon dito? Hindi natin problema.
Kung anak ka ng Diyos, problema ni Lord yan. Tama. Ano lang yung mensahe dito? Kapag may problema, huwag kang tumingin doon sa problema, ang tignan mo si Lord. Dahil nasa Kanya yung answer. Nasa Kanya yung solusyon. Pero tignan ninyo, anong ginawa ni Philip? Mamaya na. Mamaya na. Pag-aralan muna po natin yung test of faith. Okay? May mga pasakali pala ako dito. Ano? Tignan ninyo, sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 to 3, ano ang rason bakit sinusubok yung ating pananampalataya? Ha? Remember how the Lord your God lead you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His command. Yes, He humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna, a food previously unknown to you in your ancestor. He did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. Pansinin niyo ito ha. Ginawa niya ito upang turuan tayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi sa Tagalog. Nakita po ninyo? Ano ang purpose ng problema? Para matuto tayong magpakumbaba. Para matest talaga kung anong karakter meron tayo. Kung tayo ba ay susunod o hindi. Yun lang naman ang isang rason eh. Amen. O ngayon, sino sa inyong madalas siyang nakakapasa doon sa problema? Sa pagsubok? Taas nga kamay. Ha? Yung iba, wala na eh. Hindi na nakapasa eh. Nagigets nyo? Bakit? Ang ipinapakita dito na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, sa bread, kundi maging sa salita ng Diyos. Kasi pansinin niyo, problema pagkain. Paano papakainin physically yung napakaraming tao? Pero ang isa dito ay yung salita ng Diyos. Napakahalaga. Ano ba ang salita ni Jesus? Saan ba tayo pwedeng makabili ng pagkain para mapakain ng maraming tao ito? Kaninong salita yon? Salita ni Lord. Ulitin ko. Meron na, alam na ni Jesus kung ano yung gagawin niya, kung paano pakakainin yung napakaraming tao, pero kailangan niyang subukin si Philip. Okay? Alright, nakuha po natin. Tapos sabi po niya sa verse 16, He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestor had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. Wow, ang ganda naman ito. Doon sa disyerto, binigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Kaya pansinin niyo, ang purpose ng problema ay para i-test yung ating pananampalataya. Tama? Kung tayo ba ay mag-humble, para malaman kung ano yung karakter natin, kung tayo ba ay susunod o hindi. At kapag napagtagumpayan po natin yung test, sabi niya, ito ay para sa ikabubuti natin sa bandang huli. Ang ganda nito, no? So that in the end, it might go well with
you. Sa bandang huli, ito ay para sa iyong ikabubuti. Kaya ang problema dumarating, hindi para isirain ang buhay mo. Again, baka hindi niyo ako naiintindihan. Kaya po may problema, hindi para sirain yung buhay mo. Kaya po may problema para ayusin ang buhay mo. Kung magpapaayos ka, kung tama ang response mo doon sa problema. Kaso ang problema nga kapag dumating na yung problema po sa atin, gumagawa na tayo ng way out. Ayaw ko na. Kung kailan naman ako sumunod kay Lord, saka naman ako tinagtad ng problema, stop na lang ako. Ayaw ko nang pumunta ng church, ayaw ko nang makinig ng Word of God. Kasi kung kailan naman ako nag-decide na lumapit kay Lord, saka naman ako nagkaroon ng napakaraming problema. Pero ang sabi niya, ang purpose ng problema ay para sa ikabubuti mo sa bandang huli. Sino sa inyong gusto lagi may problema? Di ba wala? Tama? Walang tao na gusto niya laging may problema siya. Pero, tanggapin mo man o hindi, may problemang dumarating sa buhay ng tao. Ang dahilan para sa ikabubuti mo, hindi para sirain ang buhay mo. Kaya ang church nagkakaroon ng problema, ang church hindi para sirain ang church. Para sa ikabubuti ng church. Amen? Ang bagyo dumarating hindi para sirain ang buhay mo, para malinis ang surroundings mo. Di ba pag bumagyo, grabe, liparan yung mga sanga ng kahoy, yung mga dahon, lipad. Tapos after that nung bagyo, anong gagawin mo? Maglilinis ka. O kita ninyo, nung hindi bumabagyo, hindi ka naglilinis. Pero nung bumagyo, grabe ang paglilinis mo. At nakita mo yung difference. Saka ka lang, wow, malinis na rin yung paligid. Pero nung hindi mo mabagyo, ayaw mo magwalis. Ayaw mo maglinis. Ayaw mo magputol ng kahoy. Gusto mo pang magkaroon ng bagyo bago ka maglinis. Kita ninyo, may dahilan ng problema. Ang dahilan ay para malinis, maayos ang buhay mo. Kasi wala kang makikitang tao gusto niya lagi may problema. Tama ba? Tama ba? Pero bakit nagkakaroon ng problema? Dahil gusto niyang ayusin ang karakter mo. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi niya dito, sa 1 Peter chapters 1 verse 6 to 7, so very truly glad. Oh, glad nga, glad. There is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. This trial will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purify gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many problems or trials, it will bring you much praise, glory, and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kita ninyo? Dapat ka bang malungkot pag may problema? Dapat ka bang malungkot pag may problema? O dapat kang maging masaya? Oh, come on. Hindi ka tayo makangiti pag wala tayong wala tayong pera, hindi tayo makangiti. Totoo, di ba? Pati nga yung communication mo sa ibang tao, sira Huwag mo kong kausapin, may problema ako. Pati nga attitude mo, sira
laging mataas yung boses mo dahil may problema ka eh. Pero dito sabi niya, this is, so be truly glad. Truly glad. Dapat nga kayong magsaya dahil merong wonderful joy ahead even though you must endure many trials. Hindi niya sinabing trials lang. Many trials for a little while. Maraming try, pero sabi niya, a little while lang. Bakit? Kasi ipinapakita ng pagsubok kung genuine yung pananampalataya mo. Genuine ba yung pananampalataya natin? Hello? Genuine ba, mga kapatid? Tuloy natin. Tignan nyo sa Tagalog, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Hindi ito permanente. Yung mga problema po, yung mga pagsubok, hindi po yan permanente. Amen. Pero, wala kang magagawa. Dapat mo itong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Hesus Kristo. Kapag genuine yung ating pananampalataya, blessing ang ending. Tama ba? Blessing ang ending. Karangalan ang ending. Kung napatunayan na totoo yung pananampalataya mo. Alam mo ninyo ang totoong pananampalataya, kahit padaanin pa yan sa iba't ibang klase ng problema, hindi yan matitinag, mananatili yan. Gets po ba natin? Hello? Hello? Okay. Ngayon, tignan ninyo. Sa Psalm 66 verse 10 to 12, for you, God, tested us, you refined us like silver, you brought us into prison and laid burden on our backs. You let people ride over our head, we went through the fire and water, but you brought us to a place of abundance. Sa Tagalog, sabi niya, yung salitang tested kasi, bakal. Sa Hebrew word, examine, prove, try, investigate. So, God investigate us. You refine us like silver, you brought us into prison and lay burden. Sabi pa niya dito, yung burden dito ay maoka. Tignan ninyo, sa Hebrew word ay distress, affliction, compression. Grabe, affliction, distress. Iimbestigahan niya tayo para ma-refine tayo katulad ng isang silver. O dinala tayo sa bilangguan at nakaranas ng matinding distress. Nakaranas ng matinding affliction. O sino sa inyong distress? Ha? Sino sa inyong distress? Pero sabi niya, but you brought us to a place of abundance. Hindi ano? God tested us. You refine us like silver. You brought us into prison and laid burden and laid distress, affliction on our back. Grabe. You let people ride over our head. We went through the fire and water. But you brought us to a place of abundance. Iniimbestigahan talaga tayo ni Lord. Sabi mo, iniimbestigahan ka.
Alin ang iniimbestigahan niya? Yung pananampalataya mo. Bakit? Kailangan ma-refine po tayo eh. Alam mo ba ninyo, ang isang meaning ng refine is breakthrough. Para magkaroon ng breakthrough sa buhay po natin, kailangan ma-refine tayo. Ganon din ang church. Para magkaroon ng breakthrough, ang church kailangan ma-refine. Iniimbestigahan ni Lord ang bawat isa sa atin. Ano yung iniimbestigahan niya? Yung ating pananampalataya. O, nagwawala na yon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, iniimbestigahan yung pananampalataya mo. Kaya ba? Kaya pa ba ninyo? Ha? Ituro mo kay katabi mo, iniimbestigate ka ni Lord. Tinitignan niya yung karakter mo. Tinitignan niya yung attitude mo. Tinitignan niya yung pananampalataya mo. Tinitignan niya yung ugali mo. Kung okay o hindi. Yun yung problema dito. Imagine, makakaranas ka ng affliction, makakaranas ka ng distress, inaalaw ni Lord yun. Bakit? Ito ay paraan ng pag-iimbestiga ni Lord sa ating pananampalataya. Distress. Sinong madalas na di-distress dito? Nai-stress. Ito ay isang pamamaraan ng Lord para maimbestigahan kung genuine yung pananampalataya po natin. Padadaanin ka sa apoy. Padadaanin ka sa tubig ng problema. Pero sa kabila ng lahat, ang ending, ilalagay ka ni Lord doon sa lugar ng kasaganaan. Are you listening? Hello? Si David ang may panalangin nito. Grabe. For you, God, tested us. You refined us like silver. You brought us into prison and laid burden on our back. You let people ride over our heads. We went through the fire and water. But, sabihin nga natin, but. Anong ibig sabihin ng but? Ngunit, dinala mo kami sa lugar ng kasaganaan. Imagine, sino pa rin ang mag-aayos ng problema mo? Si Lord din, di ba? Inalaw niya na magkaroon ng distress sa buhay mo. Pero tignan ninyo, ang sabi dito, sa kabila ng lahat, dadalhin ka pa rin ni Lord doon sa lugar ng kasaganaan. Hello? O, tignan ninyo yung abundance. Tignan ninyo. Yung salitang abundance sa Hebrew word ay rabaya, na ang ibig sabihin ay saturation, fulfillment, satisfaction, wealthy. Ilalagay ka pa niya sa lugar ng satisfaction, ilalagay ka niya sa lugar ng fulfillment, ilalagay ka sa lugar ng wealthy. Ang tindi nito. Sa panahon ni David, tignan ninyo that is the purpose. Kita po natin yung bakit kailangan i-test yung pananampalataya. Ang ending lagi nito, place of abundance. Kung makakapasa ka. Ito ba akong kausap dito? Kapag nakapasa ka sa pagsubok, kapag nakapasa ka sa problema na dumarating sa buhay mo, ang kapalit nito, abundance. Pero kapag hindi ka nakapasa, yun ang problema. Hello?
Hello? Sino sa inyong gustong dalhin siya ni Lord sa place of abundance? Taas ang kamay. Ba? Kita nyo, ang problema po, hindi ito masama. Hindi masama ang problema. Ang problema, dinadala ka sa maayos na kalagayan. Minsan, ano bang tingin natin sa problema? Pabigat. Minsan, tingin natin sa problema, hindi ito katanggap-tanggap. Lalong-lalo na, nawala na ako ng sound. Amen. Lobat na ito. Paki-off mo na lang yun. Hello. Gets po ba natin? Maliwanag po? May natututunan po tayo? Ano ang purpose ng problema? Number 1, to test our faith. Bakit? At tignan ninyo, pag sinubok yung problema mo, ay yung pananampalataya mo, meron pong mga distress, mga affliction na nangyayari sa buhay natin, pero hindi ka ibabagsak nito. Sa halip, pag napagtagumpayan mo yung problema, ikaw ay ilalagay ni Lord sa place of abundance. Are you listening? Parang ganito. Paano ka pagkakatiwalaan ng kayamanan na para sa iyo kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba? Are you listening? Yan ang pagsubok. Halimbawa, nakatanggap ka ng maliit na pagpapala. Kung hindi ka dito mapagkakatiwalaan ni Lord, paano ka pagkakatiwalaan doon sa talagang para sa iyo? Hello? Nagigets po natin? Okay. Tignan ninyo. Sabi niya, babasahin ko sa Tagalog, O Diyos, tunay ngang binigyan nyo kami ng pagsubok na tulad ng apoy na nagpapadali sa isang pilak. Hinayaan nyo kaming mahuli sa bitag at pinagpasan ninyo kami ng mabigat na dalahin. Tindi, ano? Pinagpasan. Para bang sinadya. Sinadya ba? Sinasadya ba? Hello? Pinabayaan ninyo ang aming mga kaaway na tapakan kami sa ulo. Parang ininsulto sila ng ibang tao. And then sabi niya dito, parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha, ngunit dinala nyo kami sa lugar ng kasaganaan. Bakit pwede naman dalhin agad dun sa lugar ng kasaganaan Kita ninyo, nung inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Egypt para dalhin sa Promised Land, dapat 11 days lang nasa Promised Land na. Pero bakit umabot pa ng 40 years sa wilderness? Para subukin yung kanilang karakter. Para subukin yung kanilang pananampalataya. Ang tanong, lahat ba sila nakarating sa Promised Land? Sino sa tingin nyo ang hindi nakarating sa Promised Land? Mga reklamador. Walang ginawa kundi magreklamo. Ang hirap naman ito. Saan kami? Dinala lang ba kami dito sa lugar na ito? Para patayin sa gutom? Yung mga nagreklamo sa pagkain, hindi nakarating sa Promised Land. Bakit? Kita nyo, na-reveal yung kanilang karakter. Na-reveal yung kanilang attitude. Na-imbestigahan na hindi totoo yung kanilang pananampalataya. Nagigets ninyo? Nakukuha po natin? Ganyan ang naging buhay ng mga Israelita. Dati alipin po sila doon sa Egypt. Grabe yung trouble. Grabe yung problema pinagdaanan nila. Pero, at the end, dinala pa rin sila ng Panginoon doon sa Promised Land. Kaya lang ang problema, hindi lahat nakarating sa Promised Land. Sinong gusto makarating sa Promised Land? Taas ng kamay. Pag sinabing Promised Land, place of abundance. Lugar ng kasaganaan.
Hello? At ito po yung lunging ng church na kailangan madala tayo dun sa place of abundance. Ang panalangin ko po, magkaroon talaga tayo ng mega church dito sa Dipon. Ang panalangin ko, lahat kayo umunlad, yumaman. Ang problema, yung iba yumaman na wala na. Hello? Hello? Yung iba, umasenso na, nawala na. Dapat hindi ganun ang Kristiyano. Are you listening? Dahil si Lord yung nagdala sa kanya doon sa place of abundance, dapat mapagkatiwalaan siya ni Lord. Alam mo ba ninyo ang concern ng Lord sa panahon natin ngayon ay church? Yun ang puso ng Lord ngayon. Basahin po ninyo ang Biblia in the Old Testament time, pinabayaan ng bayan ng Diyos ang sanctuary, kaya naghirap po sila. Sa panahon din natin ngayon, ang concern ng Panginoon ay ang church pa rin ang kanyang tahanan. Are you listening? Kung pababayaan po natin ang tahanan ni Lord, tayo din po yung kawawa. Dahil hindi kanya pinaunlad para sa sarili mo lang. Pinaunlad ka para maging instrumento sa ubasan ng Diyos. Are you listening? Okay, tuloy po natin. Number 2, He will test our love to God. Una, He will test our faith. Pangalawa, sinusubok po niya yung ating pagmamahal sa Kanya. Dito po marami nang bumagsak sa pagmamahal niya kay Lord. Tignan ninyo ito. Sa Matthew chapter 9 verse 35, same scenario ito Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ang kulit talaga nun, Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Parehas ng kwento, tama? Ngayon, sabi po niya dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila at dahil napakarami ng kanilang mga problema. Sino may mga problema dito? Sino may problema? Tignan nyo, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Bakit siya naawa? Bakit naawa si Jesus dun sa mga tao? Hello? Anong nakita niya? Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol, kaya sinabi niya sa mga taga-sunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kita niyo, sabi ko po sa inyo, ang concern ni Lord, ang kanyang mga tao. Tao ang concern ni Lord. Church ang concern ni Lord. Nung nakita po niya yung napakaraming tao, anong laman ng puso ni Jesus? Naawa siya. Nahabag siya. Bakit siya nahabag? Dahil napakarami yung kanilang problema at walang gustong tumulong sa kanila. Tayo po ba gusto nating tulungan yung kapitbahay natin na problemado? Hello? Ang daming Kristiyano ngayon, wala na silang pakialam sa lost soul. Wala na silang pakialam dun sa mga taong nawawala. Nakapokus na lang sila sa kanilang sariling kapakanan. Sariling hanap buhay. Sariling business. Sariling trabaho. Pero, tignan ninyo si Jesus, ibang puso ni Jesus. Tignan ninyo.
Nakita ni Jesus, napakaraming tao, na dami nilang problema, tama? At wala man lang tumulong sa kanila. Walang pastol, parang walang tupang, para silang mga tupang, walang pastol. Pero kanino biglang bumuelta, kanino siya bumuelta? Buweltahan niya yung kanyang mga alagad. Hello? Buweltahan niya yung mga born again. Buweltahan niya yung mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano sila. Sabi niya, marami ang aanihin, kakaunti ang mag-aani. I-analyze niyo itong mabuti. Hindi po ba maraming mga Kristiyano ngayon wala nang pakialam? Focus na sila sa sarili. Focus na sila sa kanilang sariling business. Focus na sila sa kanilang sariling trabaho. Hindi na nila nakikita yung mga taong napapahamak. Bahala kayo sa buhay nyo, basta ako. Ganda ng buhay ko dito. Dami kong pera. Marami akong pang Jollibee. Marami akong... Wala na. Hindi na nila nakikita yun. Pati church nga, napapabayaan na nila. Nagigets ninyo? Hello? Parang wala akong taong kausap dito. Tignan ninyo ha. Ang purpose ng problema ay para subukin yung ating pagmamahal sa Diyos. Madalas nating sinasabi, mahal ko ang Diyos. Pero ang ebidensya dito, mahalin mo yung mga taong nawawala. Ibalik mo sila kay Lord. Yun ang ebidensya ng pagmamahal kay Lord. Hello? Nagigets ninyo? Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-invite kayo, mag-invite kayo. Amen po ba? Amen. Paano? Paano mo masasabing mahal mo si Lord samantalang yung kapitbahay mo, yung kasama mo sa bahay, wala kay Lord, hindi mo man lang siya nadadala kay Lord. Paano mo masasabing mahal mo si Lord? Mahal ni Lord yung mga nawawala. Kaya pansinin nyo, nangangaral ho siya, ipinahayag niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, tapos nung nakita niya yung napakaraming tao, naawa siya. Bakit? Napakarami nilang problema. Problema, maaaring walang pera, problema sa spiritual, hindi nila kilala si Lord, wala silang pag-asa. Are you listening? Sino nagmamahal kay Lord dito? Taas ng kamay. Taas ang kamay. O nasaan yung ebidensya? Gets niya? Hallelujah. Grabe ano? Ang purpose pala ng problema ay para subukin yung pagmamahal natin kay Lord. Ngayon tingnan nyo, nakita ni Jesus yung tao, daming problema. Binalingan niya, buweneltahan niya yung mga disciple niya na nagsasabing, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sabi niya, maraming aanihin. Pero kakaunti ang nag-aani. Palakpakan nga natin si Lord. Seeking the lost soul ang pagmamahal sa Diyos. Maghanap ka ng mga nawawala at i-reconcile mo sila kay Lord. Ibalik mo sila kay Lord. Yun yung pagmamahal kay Lord. Hindi ito yung mahal ko si Lord dahil ako'y pumupunta sa church every Sunday. Hindi mo makukuha si Lord doon. Iniimbestigahan ni Lord yung ating pong pag-ibig. Okay, tignan niyo yung sample. Eto, si Pedro, binalingan niya si Pedro, di ba? Nagigets ninyo?
tignan ninyo, nung namatay si Jesus at muling nabuhay, okay? Anong ginawa ni Pedro? Bumalik sa pangingisda. Tama po ba? Nagsama pa sa John chapter 21 verse 15 to 17. Okay. Ngayon, ito matapos mabuhay ni Jesus. Nabuhay na si Jesus dito. Namatay na siya. Naipako na siya sa krus at muling nabuhay. Ngayon, si Pedro bumalik siya sa kanyang dating trabaho sa pangingisda. Ngayon si Jesus nagpakita sa kanila. At sabi niya, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ano ka sa tingin niyo yung sinasabi niyang this? Ano yung sinasabi niyang, do you love me more than this? Ano yung this? Yung mga isda, di ba? Yung trabaho niya. Mahal mo ba ako nang higit sa trabaho mong yan? O, kita ninyo, ang tao ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, mas mahal na nila yung trabaho nila kaysa si Lord. Kahit araw ng linggo, wala. Are you listening? Tapos sasabihin niya, mahal nila si Lord. Ngayon, sabi ng ating Panginoon kay Pedro, do you love me more than itong isdang ito, o yung trabaho mo, o yung karir mo? Bakit kaya? Mula sa I will make you fishers of men, nung tinawag siya ng ating Panginoon, nanghuhuli ng isda. Tama? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men. Anong ginawa ni Pedro? Sumunod naman agad eh. Tama ba? Nagets niyo? Iniwanan niya yung kanyang trabaho at sumunod kay Lord. Aba nung si Kristo namatay, at muling nabuhay. Dahil alam ni Pedro na hindi naman nanatili, hindi na magtatagal si Jesus dito sa lupa. Ito yung senaryo. Alam na alam ni Pedro na hindi na magtatagal si Jesus dahil sa muling niyang pagkabuhay, babalik na siya sa kanyang ama. Correct? So wala na yung gumagawa ng himala. Wala na yung nagmumultiply ng limang tinapay ba? At 2 isda. Wala na, hindi na nila makakasama. So nag-decide uli na bumalik sa kanyang dating trabaho, pangingisda. Pero tignan ninyo, bago bumalik ang ating Panginoon sa langit, pinuntahan niya sila Pedro na nanguhuli ng isda. At sabi niya, mahal mo ba ako nang higit sa trabaho mo? Anong sagot ni Pedro? Anong sagot ni Pedro? Yes, Lord! Peter replied, you know, I love you. Oh, alam naman ni Pedro na alam ni Jesus na kung paano niya minahal ang ating Panginoon. Pero nasabi ni Jesus, then, sabi mo nga, then, feed my lambs. Oh. Hindi ano. Another. Ikaw ba naman, tanungin ka ng 3 beses. Anong reaction mo? Nakumbinsi mo ba si Lord? Doon sa sinabi mong, I love you, Lord? Hanggat hindi mo iniiwan yung trabaho mo at sumunod kay Lord, hindi mo makukumbinsi si Lord. Yes, Lord. Mula, Lord. You know, Lord, that I love you. Alam ko namang, for the second time, medyo may impact na yan. Do you love me more than this?
Paulit-ulit lang. Mahal mo ba ako nang higit sa trabaho mo? Nang higit dito sa business mo? Anong sagot uli? Yes, Lord! Nakumbinsi ba si Lord? Hindi pa rin. Take care of my sheep. Nako. Kanina, pakainin lang. Ngayon, alagaan na. Kita niyo, ang ibig sabihin niyan, pinabayaan na ni Pedro yung kanyang responsibilidad. Bumalik sa pangingisda. Kaya sinasabi niya, hindi lang dapat nagpapakain ka, kundi dapat nag-aalaga ka rin. Hindi pa rin nakumbinsi. For the third time, anong sabi niya? Simon, son of John, do you love me? Mahal mo ba talaga ako? Umiyak na. Nasaktan na si Pedro. 3 beses. Pansinin niyo itong mabuti. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, makukumbinsi niyo ba si Lord sa sinasabi niyo mahal niyo siya? Makukumbinsi niyo ba si Lord sa sinasabi natin ngayon na mahal natin si Lord? Lord, mahal kita, kaya nga nagpupunta ako ng church Wala nga akong absent Kaso, tignan nyo, ipinapakita dito yung test of love. Feed my sheep. Same doon sa unang senaryo. Nang nakita ni Jesus yung maraming tao, nang dami ng problema, naawa siya. At sabi niya, marami nga aanihin, pero kakaunti ang mag-aani. Sabi mo nga sa katabi mo, hoy, gising. Hoy, gising! Ang pag-ibig ay dapat itong makita natin. Makukumbinsi mo ba si Lord dun sa sinasabi mong mahal kita, Lord? Di ba, yun ang totoo, di ba? Pansinin nyo, anong totoo sa atin? Linggo, pupunta tayo ng church. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Anong ginagawa natin? Convincing ba si Lord? Tapos sasabihin mo ulit sa linggo, yes, Lord, I love you, Lord. Makukumbinsin mo ba siya? Paano kung tanungin ka ngayon ni Lord? Sabi niya, Marisa, do you love me? Ang sagot mo, Sister Marisa? Yes, Lord, you know. You know that I love you. Sabi ni Lord, oy, feed my sheep. Mabigat ano? May natututunan tayo. Kaya, ang purpose ng problema ay para subukin yung ating pagmamahal sa Diyos. Kasi tignan nyo, kapag may problema na tayo, pinapabayaan na natin yung ating responsibility. Wala na yung love natin sa responsibility. O sino? Taas ng kamay ng mga music team natin dito. Taas ng kamay. Tanong. Nakikita pa ba kung makukumbinsin niyo pa ba si Lord dun sa pagmamahal na sinasabi niyo? Nagigets mo ba natin? Parang tatahimik niyo. Woo! Hallelujah! Okay, tignan niyo. Love must be expressed in action. Love must be expressed in action. Sabi po niya, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita.
Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya, ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. Ang mga salitang narinig ninyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. Ano daw yung pagmamahal? Express in action. Kaya ang nagmamahal ay sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Anong sabi ni Jesus kay Simon? Simon, do you love me? Anong sabi niya? Feed my sheep. Kaya hindi ho yan nakukuha sa salita, yung pagmamahal. Are you listening? Hello? May ebidensya yung love kay Lord. Okay. Ngayon, if we love Christ, we will love His people. Kung mahal natin si Lord, mahal din natin ang kanyang mga tao. Dahil sabi niya dito, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, anong tawag sa kanya? Pakilakas? Tignan nyo, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid. Sino yung kapatid? Kapwa mo? O kapwa mananampalataya, kapitbahay, etc. Ang tawag po sa kanya ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo, ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat nagmamahal sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapitbahay. Paano mo mamahalin yung kapitbahay mo? Balik mo siya, i-reconcile mo siya kay Lord. Dahil si Jesus na parito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ginagawa ba natin ito? Ginagawa ba natin ito? Di ba hindi? Nasaan na yung sinasabi nating mahal natin si Lord? Di ba? Okay. Next is, service without love is terribly defective. Ang paglilingkod na walang pag-ibig, depektibo yan. Tignan ninyo ang sabi dito, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. Service without love is terribly defective. Depektibo ang paglilingkod na walang pag-ibig. Tatanungin ko po kayo, yung bang paglilingkod natin ngayon may pag-ibig? O ano na lang ito? Ano tawag dito? Performing na lang. O para makasurvive na lang tayo. Pumupunta ba tayo ng church na may pag-ibig? Hello? Di ba? Yan ang napapansin natin. Now, ito pa. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o
mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ano daw ang pag-ibig? Mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, hindi mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalti. Ang dami ano? Gets po ba natin? Meron ba tayo dito? Ha? Hindi lahat. Nakikita po natin dito yung ating faith, yung ating kakulangan. Nagigets po ba natin? Okay, kaya depektibo yung paglilingkod natin dahil walang pag-ibig eh. Wala man lang tayong pagtsatsaga. Kaya nga nagugulat ako pag Wednesday na wala na yung pagtsatsaga ng iba. Grabe kayo! Tapos sasabihin natin, mahal natin si Lord. Okay, now. Kaya pa bang tapusin? Anong oras na? Ano, tatapusin? Hindi. Hindi. Itutuloy na lang po natin. Napakahaba pa yan. Amen? Yan yung pangatlo. Oh, mahaba pa yun, oh. Mahaba pa yan, oh. Itutuloy na lang po natin. Okay? May natutunan po tayo. Okay. Ito yung pangatlo. Yan ang i-discuss natin sa susunod. Okay. The purpose of problem. May natutunan po tayo mga kapatid. Hello? May natutunan? Ano yung una? Test our faith. Pangalawa? We will test our love to God. And then yung pangatlo, na i-discuss natin sa susunod? Okay, para subukin yung ating pagsunod. I-discuss natin yan sa susunod. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ito yung malaking kakulangan po natin. Amen? Kapag may problema na po tayo, nag-i-emote-emote na lang tayo. Okay? Kapag may problema tayo, madalas nagsasarili tayo. Ayaw natin ng may kausap. Kapag may problema tayo, apektado na tayo. Buhay mo, apektado. Pati kapaligiran mo, apektado. Pati kapitbahay mo, apektado. Pati kaldero, apektado. Pati alagang hayop, apektado. Lahat apektado. Yun ang katotohanan. Pero magkaroon tayo ng tamang perspective pagdating sa problema. Nagkakaroon po tayo ng problema hindi para sirain ang buhay po natin. Yan ang katotohanan. Nagkakaroon po tayo ng problema hindi para sirain ang buhay mo, kundi para ayusin ang buhay mo. Sinong gustong maayos ang buhay niya? Kaya kapag may problema, dapat kang magalang. Bakit? Kasi gusto ni Lord na ayusin ang buhay mo para madala ka sa tinatawag na place of abundance.